Tumigil ka, eksakto kung saan ka nakatayo ngayon. May isang bagay na matagal mo nang dinadala, isang katanungang walang makapagbigay ng sagot sa paligid mo, at isang pasang matagal mo nang tinatawag na normal na buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat, alam mong hindi iyo. Mas marami kang pinaghirapan kaysa sa sino mang kilala mo. Sinubukan mong pagalingin ang mga sugat na hindi mo naman nilikha, ngunit kahit ganoon, ang pintong iyong pinapangarap ay parang laging isang hakbang lamang ang layo mula sa iyong abot. May isang tiyak na dahilan kung bakit ito nangyayari. May isang nakatagong buhol sa iyong pagkakakilanlan na direktang nakakabit sa iyong linya ng ina. At hanggat hindi mo nauunawaan ang katangian ng ugnayang iyon, patuloy kang tatakbo sa iyong paligid. Sa usapang ito, makikilala mo ang 5 palatandaang paulit-ulit na lumalabas sa iyong buhay at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito sa espiritual na larangan. Mauunawaan mo ang eksaktong padron na siyang humahadlang sa iyong pag-usbong na nagpapalit sa iyong katapatan sa pagkapagod. At bago magtapos ang sandaling ito, ako ay magsasabi ng isang deklarasyon ng diretsyo tungkol sa iyong kasaysayan, isang paghahayag na nagpapaliwanag kung bakit ka napadpad rito ngayon, eksakto sa puntong ito ng iyong paglalakbay. Nararamdaman mo ang mga biglaang alon ng pagkapagod na hindi nalulunasan ng tulog. Maraming pagkakataon na gumising ka na parang may dala kang bigat ng isang responsibilidad na walang pangalan. Ang mga usapan sa mga taong dapat sanay iyong pinagkukunan ng suporta ngayon ay parang walang laman, na parabang nagsasalita ka ng isang wikang hindi nila maintindihan. Napapansin mo ang mga numerong paulit-ulit, mga pagkakataong hindi mukhang aksidente lamang, at isang buhay na panaginip na patuloy na nagpapakita sa iyo na mayroong isang bagay sa iyong loob na nagsisikap na pumunit sa isang sinaunang balat. Ang lahat ng ito ay hindi isang paglihis o isang palatandaan na nawawalan ka na ng kontrol. Kabaligtaran nito. Ito ang iyong espiritual na sistema na nagsisikap na magayos muli. Sinisikap na paghiwalayin kung ano ang iyong tunay na diwa sa kung ano ang minana sa pamamagitan ng dugo, ng mga hapdi at ng katahimikan ng iyong ina. Naghahanap ka ng pagpapatunay mula sa labas para punan ang isang kawalan na mapupuno lamang kapag tinanggap mo na ang sugat ng iyong ina ay hindi iyo, at na ang kanyang kapalaran ay hindi kailangang maging iyong kapalaran. Ang mga daliri mong tumitipa sa 3 numerong ito ay ang iyong paraan ng pagsasabing oo sa kalayaan. Ito ay hindi lamang isang sunod-sunod. Ito ang simbolo ng pag-apaw, ang palatandaan na ang sinaunang siklo ay nagtatapos upang ang bago ay sa wakas ay makapagsimula. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang pagkapagod na iyong nadarama ay hindi nagmumula sa iyong trabaho. Ito ay nagmumula sa iyong tahimik na pagtatangka na pasanin ang pabigat na hindi niya kailanman nagawang ilapag. Namuhay ka ng maraming taon sa ilalim ng utos ng pangangailangang maging tagapagligtas, lunas o sagot sa isang babaeng sa kanyang panig ay gumagalaw din sa gilid ng sariling hapdi, nakakulong sa isang siklong ipinasa mula sa isang salinlahi hanggang sa susunod. Tinanggap mo ang isang kasunduan na hindi mo kailanman nilagdaan. Sinubukan mong patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng pag-aalay na naniniwalang kung ikaw ay sapat na mabuti, kung ikaw ay sapat na malakas, sa wakas ay magkakamit ka ng karapatang makita, maibig at malaya. Ngunit ang katotohanan ay ang iyong halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pagganap na ito. Iyong ginagampanan sa buong panahong ito mula sa isang pagkamatiyaga na napagkamalang pag-ibig. Akala mo ang paggalang sa iyong ina ay nangangahulugang pagdadala ng parehong mga tanikala na siyang kumulong sa kanya. Ngunit pagmasdan mong mabuti,
Ang ugat na nagpapakain sa isang mapait na lupa, kahit na ito ang pinagmulan ng puno, ay hindi dapat magtakda ng taas na mararating ng puno. Pinanatili mo ang iyong mga ugat na nakabaon sa isang lupain ng kakulangan at pagsasakripisyo na umaasang sa pag-aalay mo, maaari mong mabago ang kulay ng bunga. Hindi ito pagkamatiyaga, ito ay isang pagkabilanggo. At ang iyong tinatawag na pagmamahal ng anak sa katotohanan ay naging pangunahing hadlang sa iyong sariling autoridad. Kailangan mong maunawaan na ang iyong minana ay hindi isang hatol. Ito ay lamang ang iyong kasaysayan ng pinagmulan. At ang iyong kasaysayan simula ngayon ay ang kasaysayan ng isang taong pumili, ng isang taong humiwalay, at ng isang taong natutong pakainin ang sariling lupa. Hindi ka na nagsisilbi sa hapding ipinasa sa iyo. Sa unang pagkakataon, dinig mo ang tinig na tumatawag sa iyong tunay na pangalan, isang pangalang hindi nagdadala ng bigat ng kanyang mga hinanakit, kundi ang liwanag ng iyong sariling bokasyon. Namuhay ka sa ilalim ng bigat ng isang diagnosis na hindi kailanman naging iyo, isang hindi nakikitang padron na nagdidikta sa bawat hakbang ng iyong paglalakad. Ang padrong ito ay ang pagkapagod ng bulag na katapatan. Naniniwala ka sa buong buhay mo na ang tanging paraan upang patunayan ang iyong pag-ibig at katapatan ay sa pamamagitan ng patuloy na pagsasakripisyo. Naging tagapag-ingat ka ng mga sugat na hindi niya nagawang gamutin. Naging emosyonal na tagapagtaguyod ka ng isang balong hindi kailanman nagmukhang may lalim. At ang walang humpay na paghahanap na maging anak na mag-aayos ng nakaraan ay nagpabigat sa iyo. Wala nang lakas na magtayo ng sariling hinaharap. Ang pagkapagod na iyong nadarama sa dibdib, ang pagod na hindi nawawala sa tulog, ay patunay na may dinadala kang hindi iyo. Sinisikap mong pasanin ang bigat ng kasaysayan ng ibang tao, na maling naniniwalang kung ikaw ay huminto sa pagdadala, ang lahat sa paligid mo ay babagsak. Ngunit ang hindi mo pa napapansin ay ang iyong pagpupumilit na pasanin, ang pabigat na ito ay tiyak lamang na kayong dalawa ay mananatiling nakakulong sa parehong lugar. Pinipigilan ang pag-usbong dahil sa isang tahimik na kasunduan ng hapdi. Isipin ang metapora ng puno. Isipin mo ang isang dantaon gulang na punong tumubo sa isang mabato na lupa. Isang lupain kung saan ang tubig ay kaunti at ang lupa ay mapait. Ang mga ugat ng punong ito upang mabuhay ay pumailalim sa mga matitigas na bitak, humuhugis sa anyo ng mga bato. Inaako ang tigas ng lupa upang hindi mamatay. Ikaw ang punong iyon. Malalim at matitibay ang iyong mga ugat. Ngunit ang mga ito ay nabuo ng pangangailangang mabuhay na hindi iyo. Patuloy kang humahanap ng sustansya sa isang lupang wala nang maiaalok, isang lupa na, sa katotohanan, ay humahadlang sa iyong paglawak. Ang iyong nararanasan ngayon, ang pagkamabagabag at pagnanais na humiwalay sa lahat ng iyong nakilala, ay hindi pagkamakasarili. Ito ay pangangailangan ng pagpuputol para sa paglago. Upang ikaw ay umangat, upang ang iyong mga bunga ay maging matamis, at ang iyong anino ay makapagbigay ng pahinga sa iba, kailangan mong nang may katapangan, kilalanin na ang iyong mga ugat ay nakakapit sa isang lupang hindi inihanda para sa iyong tunay na kalikasan. Ang pagpuputol ay hindi isang hiwa ng pagtanggi, ito ay isang hiwa ng paglaya. Kailangan mong bitawan ang pangangailangang maging tagapagligtas niya upang ang iyong sariling diwa ay, sa wakas, makahinga at humanap ng sariling lupa, ang mayabong, ang sa iyo, ang ipinangako para sa iyong linya. Hayaan ang dalas na ito ang maging tatak ng lugar kung saan ang iyong kamalayan ay karakaraka lamang lumapag. Ang pagkilos ng pag-type sa 3 salitang ito ay ang iyong publikong pangako na tumigil ka nang sa pagtakas mula sa sarili at na, mula sa sandaling ito ikaw ay naroroon para sa iyong sariling buhay. Ito ay hindi kahilingan ng pahintulot, ito ay isang deklarasyon ng pagdalo. I-type ang narito ako at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin.
Ang muling pag-ayos ng iyong pagkakakilanlan ay nangangailangan na matutunan mong igalang ang pinagmulan ng hindi hinahayaang lamunin ka ng lason. Ang paggalang sa iyong ina ay hindi nangangahulugang pag-inom sa kopa ng kapaitan na kanyang iniaalok sa iyo. Ang paggalang sa iyong ina ay kabalintunaan, pagpapagaling sa sarili. Ito ay pagpapalit ng sugat sa kaliwanagan. Ito ay pagtingin sa lahat ng nangyari at pagsasabi ng matatag at may habag na hindi mo na uulitin ang siklo. Ang kaliwanagan ay ipinanganak kapag tumigil ka sa pagtatangka na maintindihan ang kanyang mga dahilan at simulang ituon ang direksyon ng iyong sariling misyon. Maaari mo siyang mahalin mula sa isang distansyang nagpoprotekta sa iyong kapayapaan. Maaari mo siyang igalang sa iyong panalangin, ngunit kailangan mong ng malinaw tumigil sa pag-inom sa lasong patuloy niyang sinusubukang ihain sa iyo. Ang paggaling ay nangyayari kapag naunawaan mo na ang sugat ay hindi tumutukoy kung sino ka, kundi ang panimulang punto kung saan ka nagsisimula ng iyong bagong landas. Kapag ipinalit mo ang sugat sa kaliwanagan, tumitigil ka ng makita ang nakaraan bilang isang pabigat at sinisimulang makita ito bilang isang guro na nagturo sa iyo sa pinakamahirap na paraan, ang lahat ng hindi mo dapat maging. Hindi ka ang pagpapatuloy ng kanyang pagdurusa. Ikaw ang sagot sa pag-asa na hindi kailanman pinahintulutan na magkaroon. Ito ang iyong bagong tayo, ang tayo ng isang taong nauunawaan na ang tunay na linya ay hindi ang nananatiling nakadikit sa hapdi, kundi ang lumalaya upang mabuhay ng ganap. At ngayon, habang ikaw ay humihinga ng malalim, damhin kung paano ang bigat sa iyong mga balikat ay nagsisimulang lumambot, hindi dahil nagbago ang kasaysayan, kundi dahil ikaw ang nagbago kung paano ka tumayo sa harap nito. Hindi ka naalila ng hapding iyon. Ikaw ang tagapag-ingat ng iyong sariling liwanag. Natututuhan mong ang iyong halaga ay hindi isang bagay na kailangang pag-usapan. Ito ay isang bagay na minana mo sa sandaling ikaw ay tinawag para sa layuning ito. Hindi na pag-uusapan ang iyong halaga at ang iyong kapayapaan ang iyong prioridad. Kung sa pakiramdam mo'y hinawakan ng mensaheng ito ang ugat ng iyong hindi mapalagay na puso, hayaan ang iyong like ang maging iyong walang salitang amen. Huwag itong ituring bilang isang numero o bilang sukatan ng social media, kundi bilang isang tahimik na kasunduan ng espiritual na pagkilala. Ang bawat pagpindot ay ang iyong paraan ng pagsasabing, ang pinangalanan dito ay pinangalanan ng may katotohanan. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit ito ang iyong lagda sa isang pangako na iyong ginagawa sa iyong sarili, na mula ngayon, ang iyong kamalayan ang magiging iyong kompas at hindi na ang salin ng mga sugat na iyong minana. Hayaan ang maliit na aksyong ito ang magpatunay na handa ka ng tumigil sa pagdadala ng hindi iyo. May isang tao sa iyong landas, isang taong tumatawid sa iyong buhay, o madalas na naninirahan sa iyong mga pag-iisip, na kailangang marinig ang eksaktong ipinahayag rito sa gabing ito. Isipin ang taong iyon na nagtatrabaho ng higit pa kaysa sa lahat ng nasa paligid, ngunit sa kabila nito ay nararamdaman pa ring sarado ang mga pinto. Isipin ang taong iyon na may dalang malalim na katahimikan, isang pagod na walang makapagpaliwanag at isang pagkamatiyaga sa mga pamilyar na hapdi na unti-unting umuubos sa diwa ng buhay. Para sa taong iyon, dapat dalhin ang nilalamang ito. Huwag itong gawin bilang isang pangkaraniwang payo o rekomendasyon, kundi bilang isang paghahatid, isang gawa ng tahimik na ministeryo. Ang mukhang sumulpot sa iyong isipan ngayon, sa sandaling sinabi ko ang mga salitang ito, ay hindi nagkataon lamang. Ang taong iyon ay inilagay sa iyong radar dahil ikaw ang daan ng kaliwanagan na matagal niyang hinanap, ngunit hindi matagpuan sa kanyang sarili. Ipadala ang patnubay na ito sapagkat ang ibinigay sa iyo ng may disenyo ay dapat maipasa
bilang isang paglilingkod ng pag-ibig. At bago natin tapusin ang panahong ito ng pag-aayon, nais kong mag-imprenta ka ng isang tiyak na marka sa iyong paglalakbay. Huwag itong gawin bilang isang kahilingan ni bilang isang malayong pag-asa na maaring gumaling ang mga bagay. Gawin ito bilang isang kumpirmasyon, bilang isang pagpapahayag ng pagmamay-ari sa iyong sariling pagkakakilanlan. Ang kasunduang nabuo sa pagitan ng iyong pandinig at ng katotohanang ibinunyag natin sa ilang minutong ito ay ang lupa kung saan mo itatayo ang iyong buhay mula ngayon. I-type ang 3 salitang ito nang may kamalayan ng isang tao na sa wakas ay naunawaan ang kanyang lugar sa mundo. Hayaan ang iyong mga daliri ang sumulat ng kung ano ang tatak na ng iyong kaluluwa bilang iyong bagong katotohanan. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay pinagkatiwalaan, ikaw ay sinugo, ikaw ang tagapag-ingat ng isang bagong linya na nagsisimula sa iyo, hindi sa kung ano ang nauna. Ikaw ang katibayan na ang hapdi ay maaaring maging karunungan at ang pabigat ay maaaring maiwan sa nakaraan. Ikaw ang punto ng pagbabagong hinintay ng iyong mga ninuno sa loob ng mga salinlahi. Sa eksaktong sandaling ito, sa lahat ng dako ng mundo, ang ibang mga tao ay tumatanggap ng parehong paghahayag. Nadarama ang parehong tawag na bitawan ang mga lubid na nagdikit sa kanila sa mga siklong hindi nila pag-aari. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Bahagi ka ng isang tahimik na kilusan, isang ugnayan ng mga kaluluwang nagigising sa kanilang tunay na bokasyon. At dahil mismo sa hindi nito ipinapahayag ang sarili ng maingay, kung kaya't ang tawag na ito ay totoo at makapangyarihan. Tumigil! Kahit anuman ang iyong ginagawa ngayon, tumigil ka. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, ngunit ito ay lubos na personal para sa iyo. May nangyari sa iyong buhay sa mga unang oras ng araw. Baka wala kang eksaktong salita para ilarawan ito, ngunit ang pakiramdam na may nagbago sa loob mo ay hindi matatanggihan. At narito ako upang pangalanan ang eksakto kung ano iyon. May dala kang isang pag-aalinlangan na walang makapagpaliwanag sa paligid mo. Isang tahimik na katanungang mas mabigat kaysa sa anumang pisikal na gawain. Sa gabing ito, ang katanungang iyon ay makakakita ng iyong tiyak na sagot. Bakit ka nararamdamang napapagod kahit na walang proporsyonal na pisikal na pagod sa iyong pagkapagod? Bakit? Sa maraming pagkakataon, kapag sinisikap mong kumuha ng hakbang patungo sa iyong layunin, parang mayroong hindi nakikitang lakas na humihila sa iyo pabalik, na nagpapanatili sa iyo sa isang lugar o padron na dapat sanay nalampasan mo na? Ang sagot, kahit masakit isipin, ay kailangan para sa iyong kalayaan. Ang iyong paggaling ay hindi magaganap hanggat hindi mo nauunawaan ang nakatagong buhol na nagdurugtong ng iyong pagkakakilanlan sa figura ng ina. Hindi ka nandito sa pagkakataon lamang. Sa pagtatapos ng panahong ito, makikilala mo ang 4 na palatandaang madalas at nakakabagabag na lumalabas sa iyong buhay at malalaman mo ang eksaktong kahulugan ng mga ito para sa iyong hinaharap. Mauunawaan mo ang mekanismo ng bulag na katapatan na humahadlang sa iyong pag-usad at bago matapos ang sandaling ito, ako ay magsasabi ng isang deklarasyon tungkol sa iyong buhay na magsisilbing punto ng pagbabago para sa iyong kasaysayan. Pag-usapan natin ang mga sintomas sapagkat kailangan mong makita na ang iyong nararamdaman ay hindi pagkukulang ng pagkatao, kundi isang sagot sa iyong talambuhay. Nakakaranas ka ng mga biglaang alon ng kalungkutan. Mga sandaling ang pag-iyak ay dumarating ng walang maliwanag na dahilan, na parabang nagpoproseso ng pagdadalamhati para sa isang bagay na hindi pa nawawala. Napapansin mo na ang mga usapan na dating natural ay ngayon ay parang walang laman, mababaw, at nararamdaman mo ang lumalaking pangangailangang magpahinga. Paulit-ulit kang gumigising sa parehong oras, sa kalagitnaan ng gabi. Ang puso ay mabilis na tumitibok,
na parabang ikaw ay nasa palagiang pagbabantay, nag-aalaga ng isang bagay na hindi mo nakikita. At ang pinakapahayag sa lahat, nararamdaman mo ang isang malalim na pagkawalay sa pagitan ng kung sino ka sa diwa at ang imaheng ipinapakita mo sa mundo. Namumuhay ka na parabang tumutupad sa isang script na hindi isinulat ng iyong mga kamay. Kung kahit isa sa mga palatandaang ito ay mukhang eksaktong paglalarawan ng iyong gawain, kung ang iyong mga balikat ay kaunting humupa sa pagkarinig nito, kailangan mong markahan ang sandaling ito. Ang numerong ito ang simbolo ng kasaganaang sumasapaw kapag ang siklo ng kakulangan ay nabasag. Sa pag-type ng 3 bilang na ito, ipinapahayag mong tinatanggap mo ang katapusan ng pag-uulit at ang simula ng iyong sariling ani. I-type ang 888 at bumalik ka agad sa akin. Ngayong nakilala mo na ang mga sintomas, kailangan nating tingnan ang diagnosis. Ang padron na iyong pinapatakbo ay ang bulag na katapatan. May dinadala kang pabigat na pag-aari ng kasaysayan ng iyong ina, isang pasan ng mga hinanakit, mga inaasahang hindi natupad at mga takot na hindi kailanman naging iyo. Naging tagapag-ingat ka ng trauma ng iba na naniniwalang kung ikaw ay sapat na malakas, kung iyong dadalhin ang kanyang hapdi ng perpekto, sa wakas ay makikita ka at mapatutuhanan. Ngunit ito ang bitag ng pinili. Sinisikap mong pagalingin ang pinagmulan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap na hindi naman sinadya para magtagumpay. Hindi ka inilagay rito para ayusin ang kanyang nakaraan, kundi para igalang ang iyong sariling buhay. Isipin, kung maaari ang isang punong ang mga ugat ay tumubo sa isang mapait na lupa na puno ng kakaunting sustansya. Ang puno ay tumutubo ng palikuliko, humahanap ng liwanag, ngunit laging limitado ng lupa na sumusuporta rito. Sa loob ng maraming taon, sinubukan mong baguhin ang mga sanga, putulin ang mga dahon at kulayan ang mga bunga na iniisip na ang problema ay ang hitsura ng iyong paglaki. Ngunit ang problema ay hindi kailanman ang mga sanga. Ang problema ay sinusubukan mo pa ring kunin ang buhay mula sa isang lupang naubos na bago ka pa ipanganak. Ang iyong paggaling ay hindi manggagaling sa pagtatangka na baguhin ang puno, kundi sa pag-unawa na maaari mo at dapat iunat ang iyong mga ugat sa dako paroon ng lupang ito. Ito ay proseso ng kinakailangang pagpuputol kung saan pinuputol mo ang nakakabit sa lason ng emosyonal na mana upang ang iyong sariling dagta ay makadaloy. Hayaan ang pagkilalang ito ang manatili kung saan kinakailangan na nagpapalit ng hapdi sa permanenteng kaliwanagan. Ang iyong pagdalo rito ay patunay na ang proseso ng paghihiwalay at pag-iisa ay nagsimula na. I-type ang narito ako pagkatapos ay bumalik sa akin. Hindi ito tungkol sa kawalang galang sa iyong pinagmulan, kundi sa pag-unawa na hindi ka maaaring maging tagapagligtas ng isang hindi tumahak sa sariling landas. Kapag sinisikap mong pagalingin ang iyong ina, inilalagay mo ang sarili sa posisyon ng pagkamataas na, sa katotohanan, ay isang pagkukunwari para sa iyong sariling kakulangan. Iyong napapagod sa pagtatangka na makuha ang wala siyang maibigay at ang siklong ito ay kailangang maputol. Ang tunay na karangalan ay dumarating kapag ikaw ang naging taong hindi niya nagawang maging, na nabubuhay sa kalayaang pinangarap lamang niya, ngunit hindi kailanman naabot. Kung ang pagkilalang ito ay nagpatotoo sa alam na ng iyong espiritu, hayaan ang iyong like ang maging iyong walang salitang amen, hindi bilang isang tagabilang ng mga numero, kundi bilang isang tahimik na lagda na ang katotohanan ay natanggap. Ang iyong nararanasan ay hindi pagkukulang ng pagkatao, ito ay pagkukulang ng linya. Nararamdaman mo ang pagkapagod na hindi pisikal, isang pabigat sa iyong likod na parang may dalang mundo, ngunit sa katotohanan,
Dinadala mo ang hindi nalutas na kasaysayan ng sino mang nauna sa iyo. Mayroong nakatagong pagkamatiyaga, isang katapatan na iyong ipinangako nang hindi kailanman nagsalita ng isang salita. Nagpasya ka nung bata ka pa na ikaw ang mananagot sa pagdadala ng hapdi ng iyong ina upang hindi niya kailanganin itong pasanin ng mag-isa. At sa paggawa nito, pinaralisa mo ang iyong sariling buhay. Ang iyong walang tigil na paghahanap na mapansin, na mapatotohanan, na gawin ang lahat ng tama upang, sa wakas, matanggap ang tingin ng pag-apruba na hindi kailanman dumating, ay ang salin ng batang pangakong ito. Ngunit unawain mo, kapag hinahanap mo ang paggaling sa pamamagitan ng kanyang pag-apruba, humihingi ka sa isang tuyong balon na bigyan ka ng sariwang tubig. Napapagod ka sa pagtatangka na kunin ang wala siyang maialok. Ang iyong paggaling ay nagsisimula sa sandaling tinatanggap mo na ang iyong ina ay, una sa lahat, isang nasugatang babaeng hindi kayang tahakin ang sariling ilang. Sa pagtatangka na iligtas siya, ikaw rin ay nalulunod. May mga sandali sa iyong linggo kung saan ang pagkabalisa ay humihigpit ng walang maliwanag na dahilan. Tinitignan mo ang iyong mga proyekto, ang iyong mga pangarap, at nararamdaman ang isang hindi nakikitang suklay na para bang wala kang pahintulot na maging mas maligaya o mas maunlad kaysa sa kanyang naging. Ito ang dalas ng pagkakasala. Ang pagkakasala ng pag-usad, ang pagkakasala ng paglaya, ang pagkakasala ng hindi na naroon sa pinaglalabanan ng hapdi na hawak ang kamay ng isang taong pinipiling patuloy na magdusa. Ngunit ang iyong pananatiling buhay ay hindi pagtataksil. Ang iyong kaligayahan lamang ang posibleng sagot sa kasaysayang iyong minana. Ang proseso ng paghihiwalay ay hindi pagpapabaya. Ito ay bagong paraan ng pagtingin. Ito ay pagtigil sa paghihintay na siya ang magbigay sa iyo ng pahintulot na maging kung sino ka. Ito ay pag-unawa na kahit na hindi niya kailanman maunawaan ng iyong paglalakbay, kahit na hindi niya kailanman ibigay ang pagkilalang iyong hinanap, ikaw ay ganap na. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi naninirahan sa kanyang sugat. Ang iyong pagkakakilanlan ay naninirahan sa lakas na iyong natagpuan para mapagtiisan ng lahat ng ito hanggang ngayon. Naging isang malakas na babae ka, ngunit ngayon, ang sandali upang palitan ang lakas ng pagsasakripisyo sa lakas ng gaan. May isang tao sa iyong buhay sa eksaktong sandaling ito, isang taong baka nakita mo kamakailan o ang mga mensahe o tawag ay palaging may tono ng nakakubling kalungkutan. Ang taong iyon ay isang tahimik na nagtatrabaho, isang taong nabubuhay sa palagiang pagsisikap na mapanatili ang anyo ng normalidad, ngunit sa ilalim ng lahat, nararamdaman ding napapagod sa pagdadala ng mga pabigat na hindi niya pag-aari. Ang mukha ng taong iyon ay sumulpot sa iyong isipan ngayon, hindi sa pagkakataon lamang. Kailangan niyang marinig na hindi na niya kailangang pasanin ang hindi niya pag-aari. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya, hindi bilang isang payo, kundi bilang isang tahimik na imbitasyon sa kalayaang matagal ninyong pinapangarap. Bago magsara ang sandaling ito, kailangan mo ng isang huling kumpirmasyon. Ang katotohanang narinig mo ngayon ay hindi isang bagay na gagamitin mo bukas. Ito ay isang bagay na ginagawa mo na ngayon. Hindi ka na ang batang nangangailangan ng pagpapatunay. Hindi ka na ang tagapagligtas na nag-aalay ng sarili sa altar ng lahi. Ikaw ang taong bumabasag sa siklo. Ikaw ang taong sa wakas ay hinayaan ng sarili na maging. I-type mo ito ng may kamalayan ng isang taong sa wakas ay nakaintindi na ang pagpili na palayain ng sarili ang tanging mahalaga. Ikaw ay nakatalaga. Ikaw ay may misyon. Ikaw ay isinugo. Sa ngayon din, sa lahat ng sulok ng mundo, may ibang kaluluwa na tumatanggap ng eksaktong paghahayag na ito. Bahagi ka ng isang bagay na mas malaki,
isang bagay na hindi nangangailangan ng pagpapalaki upang maging totoo, at dahil mismo doon, ang iyong paglaya ay hindi matatanggihan. Ang katotohanan ay ang iyong enerhiya ay sinanay upang makadama ng sakit ng iba bago pa man makilala ang sarili mong pangangailangan. Natuto kang maging salamin ng kanyang mga inaasahan, at sa tuwing susubukan mong umiwas sa refleksyong iyon, may bahagi ng iyong sarili na pakiramdam ay tila nagtataksil sa sariling pinagmulan. Ngunit ang iyong lahi ay hindi isang bilangguan, ito lamang ay ang lupang iyong tinamnan. At ang punong lumago ng sapat ay kailangan basagin ang anino ng mga mas matandang sanga upang matagpuan ang sariling liwanag. Masakit ang proseso ng pagpuputol dahil tinatanggal nito ang mga bagay na natutuhan mong kilalanin bilang bahagi ng iyong pagkatao. Subalit, ang iyong tinatanggal ay hindi ang iyong diwa. Ito ay ang labis lamang, ang bigat ng mga proyeksyon na hindi naman talaga para sa iyo upang pasanin. Kapag tiningnan mo ang iyong mga kamay at napagtanto na pagod na ang mga ito sa pagdadala ng kwento ng pag-aalay, ikaw ay, sa wakas, nakakakita ng realidad ng malinaw. Hindi ka naparito sa mundong ito upang maging karugtong ng hindi natapos na paglalakbay ng ibang tao. Naparito ka upang maging punto ng pagbabago, ang lugar kung saan humihinto ang daloy ng sakit. Kung napagtanto mo na ang iyong paghahanap ng pag-apruba ay palaging isang pagtatangkang gamutin, ang nakaraan na hindi mo man lang naranasan, nagsimula ka ng maunawaan ang nakatagong mekanismo na nagpapanatili sa iyong nakatigil. Hindi ito tungkol sa sisihan ang mga nauna sa iyo, kundi tungkol sa pagtigil sa pag-ulit ng script na isinulat para sa iyo bago mo pa man matutunan magbasa. Ang kalayaang pinagpapawisan mo ay hindi isang lugar na iyong pupuntahan. Ito ang desisyon na tumigil sa pakikipaglaban sa mga digmaang napagtagumpayan na ng iyong mga ninuno. Ang iyong nararamdaman bilang isang harang ay ang iyong sariling pagtutol lamang na maging, sa kauna-unahang pagkakataon, ganap na responsable sa sariling pag-usbong. Malayo sa tingin na umaasang ikaw ay isang refleksyon lamang. Hinihintay ka ng buhay na sakupin ang espasyong iyong karapatan, nang hindi humihingi ng pahintulot na maging kung sino ang itinakda ng iyong kaluluwa para sa iyo, anuman ang pinagmulan mo. Napagtanto mo ngayon na ang malalim na pagkapagod, ang pagod na tila nagmula pa sa mga dekada bago ka pa ipanganak, ay hindi isang pagkukulang sa iyong karakter. Ito ang halaga ng isang di nakikitang katapatan. Ang daladala mo ang hindi naman sa iyo nang napakatagal na nakalimutan mo na kung paano maglakad nang walang pabigat ng mga inaasahan ng iba. Pakiramdam mo ba na sa paggaling mo ay pinababayaan mo ang nagbigay sa iyo ng buhay? Ito ang takot na nagpapanatili sa kadena ng buo. Ngunit unawain mo, ang tunay na karangalan ay hindi ang pag-ulit ng pagdurusa, kundi ang pagbabago ng pamana. Kapag tumigil ka sa pagpasa ng mabigat, hindi mo iniwan ang iyong ina. Binubuksan mo ang isang landas upang siya, saan man siya naroroon, ay makapagpahinga rin sa wakas. Ang paggaling ay hindi isang gawa ng paghihimagsik, ito ay isang gawa ng